Milagro sa Hollywood, sa gitna ng malaking wildfire. Sa kabila ng libu-libong nasunugan at nawala ng tahanan, ilang nakamamanghang balita ang lumabas na pinaniniwala ang milagro sa likod ng napakalubhang sakuna. Ayon sa mga ulat, sinagip ng Diyos ang nag-iisang bahay na nakatindig na napapaligiran ng abo. Isang sambahan na hindi natupok ng naglalagablab na apoy. Pero may mga nagsasabi na karamihan sa balita ay hindi tumpak. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang tunay na milagro sa Los Angeles ay hindi nagigiba ng malabagyong hangin at hindi nasusunog ng napakainit na apoy. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Sa kabila ng mga ginagawa ngayon ng California upang labanan ng kumakalat na apoy sa Hollywood, tila wala silang pangontra sa malabagyong ihip ni Santa Ana. Ito yung napakalakas na hangin nagmumula sa The Great Basin na malapit sa Utah at lawak ng Nevada. Dahil dito, nahihirapan ang kinaukulang pigilin ang pagkalat ng sunog. Base sa pamunuan ng California, nagpadala sila ng pinakamalaking bilang ng mga tauhan upang tumulong sa pagpatay ng sunog. Kasama ang 16,000 katao, mga bumbero, mga National Guards at iba pang volunteers. Gumamit sila ng mga 1,490 na truck ng bumbero, mahigit 80 sasakyang pang-ere kasama na yung mga pambomba ng tubig at 200 mga bulldozers. Sa Pacific Palisades kung saan may pinakamalaking sunog, kasing laki na ng buong syudad ng Santo Tomas sa Batangas ang natupok ng apoy. Yung Eaton Fire, kasing laki na ng buong Baguio City ang nasunog. Bukod pa yung mga nagkalat sa ibaba ng California. Ayon sa California Matters, sobra na sa 40,000 acres ang nasunog sa Los Angeles County. Kasing laki ito ng syudad ng Bacolod sa Negros Occidental. Aabot na sa 100,000 ang nai-evacuate at mahigit 12,000 gusali ang nasunog at yung iba ay nasira. Pero sa gitna ng masaklap na pangyayari, maraming nakamamanghang ulat ang lumabas hinggil sa pinaniniwalaang milagrong nagaganap ngayon sa LA. Ilan sa mga sinasabing milagro ay yung isang moske na hindi natupok ng apoy sa gitna ng mga nasunog na gusali. Kumalat ito sa Facebook at sa Instagram kamakailan lang at ipinagdiwang ng marami sa Pilipinas. Sinabi pa na ito ang patunay sa kapangyarihan ni Allah. Totoo naman na kung milagro ang naganap ay dapat ngang ipagdiwang. Pero lumabas na ang litrato ay kuha pa noong 2023 na fact-check ito ng India Today. Sinabing ang litrato ay mula sa sunog sa Maui taong 2023 at napatunayan gamit ang Google Reverse Image Search na mula ito sa balita ng NPR, yung Miracle House sa Lahaina ng Maui. Sinabi na hindi rin ito isang moske, ngunit bahay ng mag-asawang sina Trip Milliken at Dora Atwater. Marami rin sa Pilipinas ang namangha sa balitang lumabas hinggil sa 3 palapag na bahay sa Malibu, ang tinaguriang Miracle House. Halos walang galos ito habang ang mga bahay sa tabi ay naging panggatong. Nagdulot ito ng malaking pagkagalak sa ilang netizens na nagpahayag ng kanilang pagkagulat at sinabing, "It's a miracle." Isa raw itong patunay sa kapangyarihan ng Diyos. Marami ang nagsabi sa mga komento na dahil sa balita, sila ay nagbalik loob sa pananampalataya. At dahil rin sa Malibu Miracle House, lumakas ang kanilang faith. Totoo naman na dapat ay ikagalak ng lahat ang kapangyarihan ng lumikha, lalo na sa gitna ng isang napakalaking sakuna. Pero
Milagro nga ba ang multi-million-dollar house? Marami sa Pinas ang nagsasabi na sinagip ng Diyos ang mamahaling bahay sa Malibu na may presyong hihigit sa $9 million dahil daw sa mapagkumbaba ang may-ari nito at tunay na relihiyoso. Siguro nga ay tama sila, pero kung sasaliksikin ng maigi, hindi lamang ang multi-million-dollar miracle house ang nakatayo. Kung pagmamasdan ng buong litrato, sa kanang bahagi ay may ilan ding bahay na hindi nasunog. Sa makatuwid, sa kaliwa, mas marami pa ang nakatayo. Kitang-kita na ilang hilera ng bahay ang hindi natupok ng apoy. Siguro nga totoo ang sabi ng iba na sinagip ng Diyos yung mga multi-million-dollar homes sa Malibu. Pero may ilang nagsasabi na medyo exaggerated lang yung kwento ng mga relihiyoso. Ang tatlong malaking relihiyon ng Islam, Kristyanismo at Judaismo, lahat ay apektado rin ng sunog. Ayon sa WPR, ilang sambahan ang nasalanta katulad ng St. Matthew at St. Mark ng Episcopal Church, yung Altadena United Methodist Church, yung Pasadena Jewish Temple at Chabad Center, ang Mosque ng Masjid Al-Taqwa, ang Corpus Christi Catholic Church, ang Pacific Palisades Presbyterian Church. Marami sa gusali ang naging uling, pero may ilan na nakatayo pa rin. Sa kabila ng lahat, marami sa mga miyembro bagamat apektado ng sunog ay bukas palad na tumutulong ngayon sa iba pang nasalanta at buong pusong nagbibigay ng mga donasyon sa mga naapektuhan ng masaklap na pangyayari. Kung pag-iisipan, marahil ang tunay na milagro sa gitna nito ay ang pagtitipon ng taong bayan upang tumulong sa mga mayayamang nasalanta ng apoy. Mga street food vendors lang, mga may-ari ng maliliit na tindahan sa California, mga miyembro ng Filipino community sa LA ay nandoon rin. Ayon sa isang post sa Instagram, pati yung mga hindi naniniwala sa Diyos o mga atheists, katulad ng grupong Atheist United, ay tumutulong rin. Ayon sa marami, na kung mayroon mang milagrong nagaganap ngayon sa gitna ng malaking sunog sa Los Angeles, ito ay ang pagtitipon ng mahihirap upang tumulong sa mga mayayaman, kasama ng mga hindi naniniwala sa Diyos na tumutulong sa mga relihiyoso. Ito ay ang tunay na milagro. Anong aral ang mapupulot dito? Hindi pa man tapos ang laban ng mga bumbero at ng naglalagablab na apoy sa Southern California. Patuloy ang kinauukulan sa kanilang pagpusa. Libo-libo ang tumutulong ngayon at nagdo-donate para sa mga nasalanta, mga mahihirap para sa mayayaman, mga hindi naniniwala para sa may mga pananampalataya. Pagtutulungan na sinasabing isang patunay sa kapangyarihan ng Diyos. Mahirap mang paniwalaan, subalit isang milagrong bihira lamang masasaksihan. Hindi ba't ang sabi, God works in mysterious ways. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ang susi sa tunay na kalayaan.